Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Kabanata 12, ang plano ng demonyo. Nakatutok ang kamay ni Yuquan sa ulo ni Zuo Fan. Ang itim at lilang enerhiya ay nagliliyab at handa ng pumatay. Sumigaw siya, mamatay ka. Isang iglap bago tumama ang kamay, isang anino ang biglang sumingit. Isang kamay na nababalot ng gintong liwanag ang hamarang sa atake. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa bakuran. Napaatras si Yuquan. Sa harap niya, nakatayo si Long Jia mula sa pabelan ng Qianlong. Mahigpit ang hawak nito sa palso ni Yuquan. Nagulat si Yuquan at galit na sinabi, Long Jia, bakit ikaw? Tumingin sa kanila si Luo Yunxiang at nagulat na bamulong, pabelan ng Qianlong. Tinitigan ni Long Jia si Yuquan at malamig na sinabi, Yuquan, pumatay ka na kahit saan. Hindi pa ba sapat iyon? Sumagot si Yuquan at sumigaw, wala kang pakialam dito. Huwag kang makialam. Hindi natinag si Long Jia. Sinabi niya, inutusan ako ni Tio Gio na protektahan ang kaligtasan ng pamilyang Luo. Kung gusto mo silang patayin, kailangan mo munang dumaan sa akin. Hindi makapaniwala si Yuquan. Sinabi niya, paano nangyari ito? Pagkatapos ay ngumisi siya at tinangka niyang takutin si Long Jia. Sinabi niya, hoy, Long Jia, huwag mong kalimutan na pareho lang tayo ng lakas. Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo ang mga taong ito? Kalmadong sumagot si Long Jia, Yuquan, huwag mong kalimutan. Sugatan ka, sa tingin mo ba matatalo mo ako sa ganyang kalagayan? Nagulat si Yuquan. Sinabi lang niya, ha? Itinaas ni Long Jia ang kanyang kamay at nagbanta, alam ko na ang sasabihin mo. Kahit pareho tayo ng antas, kung dumating ang oras, kaya naming gamitin hanggang 12 beses ang lakas na kaya mo. Kung magpatayan tayo dito, magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng lambak ng Yuming at pabelan ng Qianlong. Kaya mo bang harapin ang bunga nito? Natahimik si Yuquan. Sa isip niya, alam niyang may matagal ng alitan ng dalawang malaking puwersa. Balang araw ay magkakagyera sila, pero hindi ngayon. Naisip niya na kung sisirain niya ang plano ng pamilya dahil lang dito, siya ang mananagot. Kaya napilitan siyang umatras at sinabi, naiintindihan ko. Sa mismong sandaling iyon, habang nakatutok ang atensyon ni Yuquan kay Long Jia, isang anino ang gumalaw sa likuran niya. Si Zuo Fan, duguan at halos hindi makatayo kanina, pero ngayon ay nakatayo na sa likod ni Yuquan. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa pula. Bamulong siya sa tenga ni Yuquan, kung hindi ka tinuruan ng guro mo kung paano lumaban ang isang demonyong magsasaka, kung mag-aalinlangan ka ngayon, mamamatay ka. Bago pa makalingon si Yuquan, isang kamay na puno ng pulang enerhiya ang tumagos sa kanyang dibdib mula sa likuran. Napaubos siya ng dugo, hindi siya makapaniwala at nasabi niya, ikaw, paano, nagawa mo? Sa isip ni Yuquan, gulong-gulo siya. Iniisip niya na malinaw na mamamatay na ang taong ito, saan niya nakuha ang lakas na ito? At mas bumilis pa siya kaysa dati. Naisip niya, siguro nahulog ako sa patibong niya. Hindi lang ako, pati si Long Jia. Sinubukan niyang humingi ng tulong, tulungan mo ako. Pero malamig na sumagot si Zuo Fan, mamatay ka. Isang malakas na pagsabog ng dugo ang sumunod. Bumagsak ang katawan ni Yuquan sa lupa. Patay na ang alagad ng lambak ng Yuming. Mula sa malayo, sumigaw si Sun Yufei sa sobrang gulat at sakit, pinsan. Natulala si Long Jia, tumingin siya sa kanyang kamay na may bahid ng dugo ni Yuquan. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Humarap si Zuo Fan sa kanya, duguan pero nakangiti. Sinabi niya, inutusan ka ni Gio na protektahan kami, hindi ba? Salamat sa tulong. Pakihatid ang mensahe kay Ginoong Gio. Hindi mo na kailangang magpadala pa ng iba para protektahan kami. Pagkasabi noon, tumalikod si Zuo Fan at naglakad. Palayo, iniwan ang bangkay ni Yuquan sa gitna ng bakuran. Lumipas ang ilang oras, gabi na sa pabelan ng Qianlong. Isang malakas na kalabog ang umalangaw sa loob ng bulwagan. Hinampas ni Long Jio ang mesa sa sobrang galit. Sigaw niya, hindi inaasahan. Ako si Long Jio. Ngayon, isang bata lang ang gumawa ng gulo at sinira ang plano ng pamilya ko. Isang babae na nagngangalang Xiao Nui ang nagtanong ng may pagtataka, Tio Gio, hindi maintindihan ni Xiao Nui.
Si Zuo Fan ang gumawa ng gulo at pumatay kay Yuquan. Anong koneksyon nito sa pabelan ng Qianlong? Galit na sumagot si Long Jiu, hindi mo ba nakuha? Noong oras na iyon, nandoon si Long Jia at lahat ay nakakita sa kanya. Pagkatapos, pinatay ng batang iyon si Yuquan sa harap mismo ni Long Jia. Sa tingin mo, sino ang mananagot mamaya? Tumayo si Long Jia at seryosong sinabi, maniwala ka man o hindi, may isang tao mula sa maliit na pamilya na ng ahas pumatay ng alagad ng 7 pamilya ng imperyo. Kahit hindi tayo maniwala, ang mga tao ng lambak ng Yuming at pamilyang San ay hindi rin maniniwala na nangyari ito. Tayo ang sisisihin nila. Nag-alala si Xiao Nui at sinabi, kung totoo yan, malas natin ito. Bakit tayo ang mananagot sa ginawa ng pamilyang Luo? Tumingin si Long Jiu at seryosong sinabi, malas. Hindi, planado ito ng batang iyon. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ayon kay Long Jia, halos wala nang hininga ang batang iyon. Kahit gustuhin man siyang atakihin ni Yuquan, hindi na siya makakagalaw. Pero nang dumating si Long Jia para harangin ang atake ni Yuquan, ginamit iyon ni Zuo Fan para makabawi ng lakas at makaganti. Ang lakas niya pagkatapos ay mas malaki na kaysa dati. Plinano niya ito mula sa simula. Nagulat si Xiao Nui at sinabi, ano? Alam niyang darating ang kapatid ni Long Jia para tumulong at ginamit niya ito laban kay Yuquan. Sumagot si Long Jiu, tanga. Hindi niya ito plinano para kay Yuquan, kundi para sa pabelan ng Qianlong at sa lambak ng Yuming. Kapag nag-away ang dalawang malaking pamilya, doon siya makakahanap ng paraan para makatakas ang pamilyang Luo. Hindi makapaniwala si Xiao Nui at nagtanong, paano ito posible? Hindi ba siya natatakot na kalabanin ang dalawang malaking pamilya? Tumayo si Long Jiu at kinuha ang isang lumang balumbon sa mesa. Sinabi niya, sa puntong ito, pinag-isipan na niya ito. Noong panahong ibinente niya sa akin ang balumbon ng array formation na ito, alam na niya kung gaano ko pinahahalagahan ang karangalan ng ating pamilya. Kaya kung wala tayong gagawin o babulay-walayin natin ang pamilyang Luo, masisira ang karangalan ng pabelan ng Qianlong. Kaya wala tayong magagawa kundi garantyahan ang kaligtasan ng pamilyang Luo hanggang sa huli. Napangiti si Long Jiu, pero hindi ito masayang ngiti. Sinabi niya, kawili-wili, sa simula akala ko, ang taong iyon, siya ang pinakamapanganib na taong nakilala ko. Samantala, pabalik sa tirahan ng pamilyang Luo. Gabi na at tahimik ang paligid. Nasa loob ng kanyang silid si Zuo Fan. Hubad ang pangitaas at puno ng benda ang kanyang katawan. Nakaupo siya at nagme-meditate. Ang pulang enerhiya ay umiikot sa kanyang paligid. Pumasok sina Luo Yunxiang at Yunhai para tingnan siya, pero sumigaw siya ng malakas, lumabas kayo. Pagkaalis nila, napakuyom ang kamao ni Zuo Fan. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, napakmahina ko. Iniisip niya na lagi niyang akala na kung gagamitin niya ang lahat ng lakas niya, tiyak na mananalo siya laban sa basurang iyon. Pero sa realidad, hindi siya nanalo. Muntik na siyang mamatay sa kamay ni Yuquan. Sinabi niya sa sarili, napakmahina ko. Para iwasan ang pamilyang Kai at pamilyang San, nasangkot ako sa laban ng 7 pamilya. Ang kalaban na haharapin ko ngayon ay ang 7 pamilya. Imposible. Protektahan ko ang sarili ko at ang pamilyang Luo sa kasalukuyan kong lakas. Idiniin niya ang kanyang kamao at ang kanyang mga mata ay naging pula sa determinasyon. Bulalas niya sa isip, kailangan kong lumakas. Kailangan kong maging mas malakas sa maikling panahon. At habang nagme-meditate siya, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng isang madilim na silid, isang lalaking nakasuot ng damit ng pamilyang Luo ang nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa buwan. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Napaubos siya ng malakas at isang buga ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Napasandal siya sa dingding, nanginginig. Mula sa kanyang likuran, may mainit na likidong tumutulo. Dugo ito, pero hindi ordinaryong dugo. Ito ay kumukulo at nagliliwanag sa pula. Ang dugo ay dahan-daang bumaba sa sahig at nabuo. Nabuo ito bilang isang maliit na nilalang na kulay pula, may sungay, at may mga matang puting-puti na nagliliwanag sa dilim. Lumulutang ito sa ere sa harap ng nanginginig na lalaki. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa isip ng lalaki, hindi galing sa bibig, kundi direkta sa kanyang kaluluwa.
Sinabi ng pulang nilalang, hindi muna kita papatayin. Nanginginig ang lalaki sa takot. Dumagdag pa ang nilalang, gusto kong makita mo mismo kung paano wawasakin ang pamilyang Kai. At sa huling imahe, lumulutang ang pulang demonyo sa gitna ng dilim, nakangiti, habang ang kanyang biktima ay nakahandusay sa sahig, hindi makagalaw, at pinapanood ang simula ng isang mas malaking bangungot. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.